Amen. Praise the Lord. Sige, let's pray. Father in heaven, we thank you for your blessings upon our lives. And we are thankful and grateful that we are gathered once more in this place of Mandy and Amy and Rose. And we thank you, Lord, for the Holy Spirit just teaching us and guiding us into all truth, into all reality. We receive revelation knowledge, so Lord God, for your word that we are about to receive today. We give you thanks and praise in Jesus' name. Everyone says, Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, thank you. So, kumusta po ang bawat isa? Bless. Blessed, blessed, blessed. Abundantly blessed. Amen. So, magandang pag-aaralan natin ngayon by the grace of God. Amen. So, ito po ay may kinalaman sa Finger of the God. finger of God. Ano po ba yung alam natin tungkol sa finger of God? Yeah, the finger of God. God. Gold finger. The pan of God, the work of God. Finger. Gold finger. Oo, kasi pag hindi, labo. The manifestation of the work of God. Importante ba na malaman natin tungkol sa Amen. finger of God? Bakit? Bakit? Tingin nyo? Is it just a metaphor of God? Kasi, alam nyo, ang Panginoon gusto niyang makilala natin siya, di ba? Amen. Gusto nyo nakinig ng mensahe last Sunday? Pakinggan nyo yun. How God wants to write His word in our hearts. No? Amen. And when God writes His word in our hearts, yung salita na sinulat ng Diyos mismo sa puso mo, hindi na yung mawawala. Amen. At sabi ko nga, baka kaya hindi natin nagagawa yung mga gustong makita ng Panginoon sa atin ay dahil hindi naman tayo talaga nagbigay ng ating permiso sa Diyos para isulat niya yung kanyang salita sa ating puso. Kaya napakalaga. And so, one of the things na dapat nating maintindihan ay yung finger, the finger of God. Tayo, saan ba natin ginagawa yung finger natin? Sa pagtuturo, di ba? Minsan tinuturo natin, we're finding faults sa people, kaya natin tinuturo gano'n. No? Pero tingnan natin ng Panginoon. Ito, here. Teacher, preacher. Yeah. Okay. Amen. So number one, bakit importante ang finger of God, the finger of God sa pag-aaral natin? Kasi it symbolizes God's direct action in the world. No? Direct action, ibig sabihin active ang Panginoon in His creative, corrective, and covenantal actions. So lahat ng pagkilos ng Panginoon sa atin, nire-represent ng finger niya, no? So, mahalaga yun. When we read the Word of God and we encounter the finger of God, it's talking about His direct action, no? Yung active involvement niya in the creative, corrective, or covenantal works in the world. Number two, it testifies to the reality of God's presence and active involvement in human history, in the world, and then in human history, nandoon ang kamay ng Diyos, nandoon ang daliri ng Diyos. So, yun ang kailangan nating maintindihan pag nag-aaral tayo, that the finger of God testifies to His presence. And number three, it reveals God's power, presence, and purpose sa buhay natin. No? Kaya mahalaga yun, dahil yun ang pinapakita ng Panginoon sa atin. Otherwise, wala tayong reference eh. Kaya binibigyan tayo ng reference ng Bible para maunawaan natin kung bakit ang daliri pa lang ng Diyos eh. No? Napaka makapangyarihan ng daliri pa lang ng Diyos. How much more yung buong kamay niya, yung dalawang kamay niya, how much more yung The whole world in the hand. yeah, di ba? So, importante. So, titingnan natin, isa-isahin natin, ano ba ang significance ng the finger of God in number one, the finger of God publishes His power over creation. Pag sinabi natin publish, it demonstrates, it heralds yung pinagsisigawan na pinapaalam sa buong Sanlibutan. sanglibutan, sangkalupaan,
sang sinukob, sabi ng sa Tagalog, na ang kapangyarihan ng Diyos nandiyan. Kaya pag nakita natin ng nature, nakita natin na, alam mo na may create niyan. No? Alam mo na merong, may kamay na naggumawa niyaan. So, yung kapangyarihan ng Diyos over His creation, yun ang sinisipify ng finger of God. Of course, alam natin, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, wala namang iba eh. Ang Diyos na talaga lumalang. Amen. Kaya mga atheists na hindi naniniwala sa Diyos, pero hindi sila naniniwala sa Diyos. Ano pininiwala nila? Naniniwala sila sa universe, naniniwala sa nature, pero hindi nila alam, hindi nilang paniwalaan na bago nag-exist yung universe at saka yung nature, andyan muna ang Diyos. Sino yung... Yung mga atheists ho. Atheist. Tapos sabi po dito, when I look at your heavens, the work of your fingers, no? The work of the fingers of God, the moon and the stars that you have established. Kaya sinisimbolize dito na active ang Panginoon sa kanyang creation. You know na the work of your fingers. Although, siyempre alam din natin na sinabi doon sa creation let there be light and there was light, di ba? But it cannot be denied na ang kamay ng Diyos, ang kanyang daliri, no, ay nandoon para lalangin ang sangkinapal, sabi nga. Tapos, what are human beings that you are mindful of them, mortals that you care for them? Sabi nga, pag tinignan mo yung lawak ng universe, ang buong nature, isipin mo, ano ba ang tao? Parang napakaliit lang na parte ng creation ng Diyos ang tao. Pero bakit ganun iniisip ng Panginoon ng tao? At bakit kailangan niyang mamatay para sa tao? Samantalang kung titignan mo, napakaliit lang natin. Kung ikukumpara sa buong universe, sa buong creation niya. Worship diba? Amen? So, nakita natin yung power of God sa creation. Number 2, sabi dyan, the finger of God prosecutes judgment over His enemies. Ano ba ibig sabihin ng prosecutes? Siya ang nag-execute ng judgment, no? Ang Panginoon sa kanyang mga kaaway. So, hindi tayo magja-judge sa kaaway ng Diyos kasi ang Diyos na ang gumawa nun. Sabi dito, and the priest said to Pharaoh, this is the finger of God. Ano to? Tungkol saan to? Doon sa mga plagues na nangyari sa Egypt nung time na i-deliver ng Diyos ang mga Israelites. Sa pangatlong plague, yung sa mga nuts, yung mga parang kuto, mga nuts, yung parang lumilipad na maliliit na maliit sa langaw. Sabi ng mga priest, this is the finger of God. Hindi ito gawa ng kahit sino. Gawa ito ng Diyos. And Pharaoh's heart was hardened and he did not hearken to them as the Lord had said. So, pinapakita ng Panginoon na sino ba yung mga kaaway niya, no? Yung Pharaoh, who is a type of the enemy of our soul, Satan, di ba? So, ang Diyos ang nag-execute ng judgment sa kanyang mga kaaway. Hallelujah. And then, ito pa, summarize lang natin lahat yan. The finger of God prints His word over His people. Yung prints rights, no? Pinag-aralan natin yan last Sunday, kaya maganda mapag-aralan nyo. Kasi, sabi ko nga, pag hindi, ang Panginoon, gusto niya mapabuti ang tao. Gusto niya ibigay ang blessing niya sa tao. Pero pag ang tao naman ang hindi nagbibigay ng puwang, ng space sa Diyos para kumilos sa buhay niya, para saan yun? Sabi ko nga, it's one thing that God has a purpose for each one of us, but it's another thing to live that purpose. Kasi kung hindi mo rin naman yan mauunawaan at hindi mo tatanggapin sa puso mo, para saan yung kalooban ng Panginoon? Parang mga magulang, ang ganda ng plano mo sa anak mo, ang ganda ng pangarap mo sa mga anak mo. Pero yung mga anak mo, ayaw naman doon sa gusto mo para sa kanila. Hindi, ano magagawa mo? Siyempre, they will do whatever they want. So, sabi dito, and the Lord
delivered to me tablets of stone written with the finger of God, and on them was written according to all the words which the Lord spoke with you in the mountain out of the midst of the fire in the day of the assembly. So, ano daw yung tablets of stone? Hindi naman si Moses nagsulat nun eh. Di ba? Ang Diyos ang nagsulat. And then, sabi pa dyan, the finger of God protects His holiness. No? Maraming ginagawa. Ibig sabihin dito, maraming pinapakita, maraming sinisimbolize ang kamay ng Diyos para sa tao. Kaya di ba kung minsan, pagka nangangailangan tayo, saan kamay ng Diyos tayo atin kukuhanin yun, di ba? Parang sabi mo, sino ang magiging source natin dito? Pero ito sinasabi ng Panginoon, through His Word, that His finger protects His own holiness. So, hindi pala tayo ang nagproprotekta sa kabanalan, sa glory ng Diyos eh. Sino? Siya. Self-existent ang Diyos eh. Kaya niyang protektahan ang kanyang holiness without our help. Minsan tayo gusto natin lagi tulungan ng Diyos eh, di ba? Pero sabi dito, Daniel 5:23, no, you did not become humble. Is talking about Nebuchadnezzar. Instead, you have turned against the Lord of heaven. You ordered the drinking cups from His temple to be brought to you. So yung mga cups na nandun sa templo, pinakuha niya. The new and your royal officials, your wives and your slave women drank wine from those cups. So para saan ba yung mga cups na yon? Para sa templo ng Diyos. Pero si Nebuchadnezzar, kinuha niya yun. At ginamit nila, nag-inuman sila. You gave praise to the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone. They are not really gods. So ito, talking about the idols made of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone. Alam natin to mga images, no? They are not really gods. They cannot see or hear or understand anything. But you did not give honor to God, who has the power over your life and everything you do. So, di ba, nagpagawa pa siya ng napakalaking statwa niya, para lahat ng tao ay yumuko doon. Si Nebuchadnezzar. Oo nga. Siya nga ito, nire-refer dito. At that moment, habang nagsasalita, nagkaroon ng fingers of a man's hand. May nag-appear na kamay na human hand, appeared and wrote on the plaster of the wall of the king's palace across from the lampstand, and the king saw the part of the hand that wrote. Panahon ni Darius na yan. Panahon na to, kaya nga si Daniel nagsasalita. So, eto sabi niya, habang nagsasalita si Daniel na unawa sa hari kung ano yung mga ginawa niya, dishonoring God, biglang may nag-appear na kamay. At yung kamay na yun, nagsulat sa wall, no? And then the king's countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loosened, and his knees knocked against each other. Nagbago yung itsura ng hari, tapos naguluhan yung isip niya. Sabi gano'n, pati yung mga joints ng mga nagsiluwagan. At yung mga knees niya nag-knock against each other. Nagkuntugan. Matinding nervous yun para magkuntugan, at ang pili mo nagkakalas-kalas na yung mga buto mo. Matinding takot kasi hindi ba naman may lumabas na kamay para magsulat dyan, di ba? And this is the writing that was inscribed. Mene, mene, tekel, upharsin. So, walang makapag-interpret nun, di ba? Walang makapag-interpret. Yung mga seers niya, yung mga, mga tawag doon? Yung mga, kung sino man ng mga matatalino niyang tao, mga interpreters na, walang maka-interpret hanggang maalala nila si Daniel. So, si Daniel tinawag para interpretin ang isinulat ng kamay. Talagang matatakot ka, no? Dito, bigla may lumabas na kamay, magsusulat dyan. Baka masahol pa tayo kay Nebuchadnezzar, baka hindi lang nagkuntugan yung mga tuhod natin, di ba? Baka may iba sa atin himatayin dito, di ba? So, ang ibig sabihin ng mene, God has numbered your kingdom and brought it to an end. Dalawang beses binanggit, mene, mene, God has numbered your kingdom and brought it to an end. Sabi niya, bilang na ang iyong kaharian at magtatapos na. Sabi gano'n. Ano ibig sabihin ng tekel?
Sabi din, you are weighed in the balances and found wanting. Tinimbang ka, ngunit Ngunit kulang. kulang. Nakasama pala yan sa prophecy, yung tinimbang ka, ngunit kulang. Oo, pelikula yan, no? Kasama pala yan, yung pala sinulat. No, yung sinulat, bilang na yung kaharian, matagtatapos na yan. Tinimbang ka, ngunit kulang. Yung upharsin. Di natin alam kung anong language yan. Panahon nung nandoon no? Hindi rin Sa, mabasa ng sa Babylonia, no? Hindi rin Babylonian na niya. Hindi rin yan kaya ka wala kasi kung Babylonian dialect yan, Mababasa nila. mabasa, ma-interpret ng mga taga-Babylon. Pero dahil ibang lingwa ito, for the first time na nakita, kailangan nila si Daniel, who is a man of God, to interpret it. Ang upharsin, sabi dyan, your kingdom is being taken from you. Ayan, may kukuha na ng kaharian mo, kaya nga bilang na It will be divided among the Medes and Persians. So, Medes, nire-represent si Darius. Of course, alam natin ang Persia, si Cyrus. At alam nyo ba na pagkatapos na sabihin nito, namatay ang hari? Talagang nakuha talaga sa kanya, numbered talaga, at ang mga Israelita ay napabalik sa kanilang bayan. Dahil kay Dahil Cyrus. kay Cyrus. At saka kay Darius din. Sino nga yung hari nung araw? Si Nebuchadnezzar. Okay. Okay, siya nga ho yung dinesecrate niya. Yun dinesecrate niya ang cup ng Panginoon, yung templo ng Panginoon. Tapos, yung mga tao, gusto niya, nagbow sa kanya, nagpagawa siya ng malaki niya. Kaya, hindi pwede natin, God is not mocked. Di ba? Alam natin yan God is not mocked. Whatever we sow, we reap. Kaya nga, tayo din, buti na lang, salamat sa Diyos at tayo ay niligtas niya. Tayo ay pinatawad niya sa ating mga kasalanan. At tayo ay kabilang na sa kanyang pamilya bilang mga anak ng Diyos. Kasi sa totoo lang, marami rin naman tayong nagagawa na nadidishonor natin ng Diyos Marami, di ba? In what ways do we dishonor the Lord? Kung nung araw, yung mga anak ni Samuel, di ba? Dinishonor lang Panginoon. Mga anak ni Eli, hindi pala mga anak ni Eli, hindi ang mga anak ni Samuel. Mga anak ni Eli, di ba? Dishonor nila ang kanilang posisyon bilang anak ng propeta ng Diyos at pari ng Diyos. So, how much more tayo? Buti na lang, na tayo di ba? Sabi, the finger of God, prosecutes yung finger ng Diyos. So ito, kaya kahit sino, nakikita natin yan kahit sino, o yung Beatles ng araw, sabi nila, mas popular pa kami kay Jesus, o anong nangyari, di ba? Biglang kahiwa-hiwalay sila, nawala ang popularity ng Beatles. Kasi kahit na anong gagawin natin na magdi-dishonor sa Diyos, babagsak at babagsak ang judgment ng Panginoon. No, kaya nakakatakot na gawin yan. Pero salamat sa Panginoon dahil we have passed from death to life, and then we have passed from God's judgment. No? Salamat sa Panginoon. Kundi, ang dami nating nadidishonor sa Panginoon araw-araw. No? Kaya salamat sa Diyos. At then, dahil nga dito, ay napabalik ang mga Israelites sa kanilang sariling bayan. Pero ngayon, alam niyo ba, mula sa the finger of God, naging the finger of Jesus. No? Of course, with Jesus, I and the Father are one. Kaya yung finger ng Diyos, ngayon naging finger ni Jesus. No? And the finger of Jesus proves God's mercy. So kung nakita nyo yung finger of God, it talks about His power in creation. It talks about His executing judgment, no? Pero ito, proving God's mercy, no? Naiba no? From judgment to mercy nung dumating si Jesus Christ. Dito pa lang makikita na natin to.
Now they said this to tempt him. Ano yung they? Yung mga tao nung specific situation na to tempt him, Jesus, so that they might have cause to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger. Anong eksena rito? Dinala ng mga reliyosong tao yung isang woman na caught in the act of adultery. Oh, yeah. At ginignan nila sa harap ni Jesus. Eto, sabi ng law natin, dapat itong babaeng to ay Stone. batuhin hanggang mamatay. Sabi ganyan. Siyempre, i-accuse nila si Jesus. Pag sinabi niya na, sige, batuhin niyo na. Eh, nasan yung pagkilala ni Jesus sa batas, no? Ay, sabi ng batas natin, batuhin ito eh. Pag sinabi niyang batuhin mo, eh, nasan yung mercy niya? Pag sinabi naman niyang huwag mong batuhin, eh, hindi mo tinutupad ang salita ng Diyos. Kaya, imbis na sumagot si Jesus, anong ginawa niya? Stoop down, parang naupo siya o lumuhod siya dyan, and wrote on the ground with his finger. Ano kaya ang sinulat niya? And as they continued to ask him, nagsusulat siya, di ba? May sinulat siya. Tapos sabi niya, he lifted himself up, tumayo siya, and said to them, let the sinless one among you cast the first stone at her. So, yun ang sabi niya, kung sino yung walang kasalanan, maunang bumato. Ang lalaki pa nga ng mga batong dala nila eh. Kasi gusto na siguraduhin mamamatay siya eh, no? Laki ng bato. Pero alam natin kung ano nangyari. Ano ba nangyari? Isa-isang nag-alisan. Isa-isang nag-alisan, iniwan nila yung mga bato nila, no? And again, he stooped down and wrote on the ground, no? So, 2 beses nagsulat si Jesus. No? 2 beses siya nagsulat, tumayo. He who is sinless, cast the first stone. O nag-alisan, lumud na naman siya, lumubumpo na naman siya, sumulat na naman. Ano sinulat niya? Hindi nga natin alam eh, kung ano yung sinulat niya. Pero, yung mga nakabasa doon sa sinulat niyang una, nakita siguro nila kung ano yung sinulat. Tayo, hindi natin alam. Hindi rin naman sinabi ng Bible kung ano yung sinulat niya eh. But after hearing this, sabi niya ganyan, they were convicted each by his own conscience and went out one by one, beginning with the older ones until the last. And Jesus was left alone with the woman standing in the center. So parang nagsulat si Jesus una, tapos tumayo siya, sabi niya, yung walang kasalanan, mauna na. Siguro nag-stay pa rin sila doon. Kasi kailangan sumulat uli si Jesus eh. E nung sinulat nila, sabi after hearing this eh. So pwede yung after hearing what Jesus said, he who has no sin cast the first stone. Or pwedeng may mga iba doon na silip, ano kaya sinulat uli ni Jesus? Pwedeng gano'n. Of course, the Bible is not very straightforward about it. Basta nung hearing this, they were convicted and went out one by one. Okay? Na ano nga ako eh, kasi akala ko isang beses lang nagsulat si Jesus eh. Pero already, again, this is a new thing for me. 2 beses pa nagsulat si Jesus. So, and when Jesus lifted himself up, tumayo uli siya, saw no one but the woman. Nag-alisan na lahat yung mga accusers niya eh. He said to her, woman, where are your accusers? Did anyone condemn you? And she said, no one, Lord. And Jesus said, neither do I condemn you. Go and sin no more. So yung finger ng Lord na nagsulat doon, na nag-convict doon sa mga taong yon, ay nagpakita ng mercy ng Lord. No, mercy of God. The mercy of God. No, so yun na ngayon ang sinisimbolize ng finger ni Jesus, yung habag ng Diyos sa tao. No? Kaya napakagandang maunawaan natin yun. Tapos, yung finger din ni Jesus ang nagpo-proclaim that His kingdom has arrived. No? Pag natin. And if ba, ito yung sinabi ng mga, again, reliyosong tao, kaya ka lang naman nakakapagpalayas ng mga demonyo kasi ikaw din na naglagay ng mga demonyong yan. Kaya ito sagot ni Jesus, and if I by Beelzebub, another name ni Satan, Prince of Demons, cast out demons, by whom do your sons cast them out? Because of this, they shall be your judges. But if I, by the finger of God, cast out demons,
then the kingdom of God has come upon you. So yung kingdom, yung finger ng Diyos, no, sinasabi niya, yun ang nagsisignify, nagsisinyal, nagbibigay ng sinyales na ang kaharian ng Diyos ay dumating sa atin. So, can you imagine na is the kingdom of God within us? Huh? Is the Yes. kingdom of God within Yes. us? Of course. So, then, we should be informed, we should be enlightened that it was caused by the finger of God. Na dahil sa gawa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, na kaya nakarating ang kaharian niya sa atin. Ibig sabihin, hindi magiging sa iyo ang kaharian ng Diyos kasi the kingdom of God is in you. Hindi yan mapupunta sa iyo dahil gusto mo lang. O dahil ikaw may gawa. Kung mga korelihiyoso tayo, akala natin na sa atin na yung kaharian ng Diyos. Hindi sa gawa mismo ng Diyos. So, pero pagdating sa Matthew, sabi ni Luke, di ba? Binasa natin, ulitin natin. Sabi sa Luke 11:20, but if I by the finger of God cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Pero doon sa Matthew 12:28, ang rendition ni Matthew is, but if I by the Spirit of God cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. So, naintindihan ba natin yun? Kay Luke, ang sabi niya, by the finger of God. Kay Matthew, by the Spirit of God. May contradiction ba doon? Wala. Of course, wala. Alam naman natin na God is Spirit. So, hindi yan nagre-refer doon sa natural finger or hand of God. It must be the spiritual hand of God as symbolized by the Spirit of God. Kaya Jesus proclaimed that He cast out demons in the Spirit of God sa book of Matthew. Although sa book ni Luke, anong sabi niya? It is by the finger of God that the kingdom of God has come upon you. So anong ibig sabihin yan? The power of God, kasi di ba yung isa sinisimbolize yan, the power of God, ay narito, kumikilos sa puso at buhay ng bawat isa through Jesus the promised Messiah. Kasi pinapakita ng Bible na si Jesus talaga ang Messiah. No, so, importante na maintindihan natin yun. Ibig sabihin, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, involved ang Diyos. Kaya yun ang nire-refer ng finger of God. Ano yung establish natin, yung finger of God? It symbolizes yung kanyang power in the creative, corrective, covenantal activities in the earth. Tapos sa human history, no? Akala natin, katulad ng pinag-usapan natin, bakit nanalo ang isang Muslim sa New York? No? Si Ma'am Dani. Ma'am Dani, no? Na siya mayor na ngayon. Nasaan ang mga tao na ready na ba talaga sila? Gusto na ba talaga nila magkaroon ng Muslim mayor? Of course, we don't know all the exact happenings dito. Wala nang tayo sa New York. Pero parang iniisip mo ba na ano ba nangyari? Parang ano ba gusto mong mangyari sa sa mundo? Parang iniisip mo, di ba nag-iisip mga tao, whatever. Pero alam nyo, kung naniniwala tayo doon sa sinasabi na it testifies of God's active involvement in human history. So, sabi nga natin kasi, lahat ito, nagpo-point saan? Saan nagpo-point ito? That we will all leave this earth. Lahat tayo aalis dito. Lahat na nangyayari sa atin ay tungkol saan? Doon sa end times na nakatakda ng mangyari. Hindi na tayo dapat nagugulat. So, ibig sabihin, kahit sa mga nangyayari sa ating history ngayon, kapag kayong pananampalataya mo ay nasa Diyos, then hindi ka dapat matakot. Magtaka ka, pero huwag kang matakot. Diba? Kasi na-survive naman ng tao lahat yung mga nangyaring mga kaganapan, lahat ng gera na dumating. Kalamidad. Lahat ng mga kalamidad na dumating. May mga survivors, di ba? So, hindi tayo dapat matakot sa mga nangyayari sa mundo. Kasi ang kamay ng Diyos ay
Sa atin. kumikilos. No? Favor ako. So, para madali nating maintindihan, ayan, summarize natin, no? That ito ang kamay ng Diyos, pinapakita niya ang kapangyarihan niya sa creation, sa mundo. Kahit sa bata na pinapanganak, nandyan ang kapangyarihan ng Diyos. And then He prosecutes judgment over His enemies. Hindi sa mga anak ng Diyos o hinusgahan ng Diyos ang tao, mga anak niya. Hindi, sa enemies lang. Okay? Kaya nga, minsan yung may mga nagbibigay ng account ng Genesis chapter 3, nagkasala ang tao. Hindi naman, sabi nila, sinumpa ng Diyos ang tao. Meron ba kayo nabasa doon, sinumpa ng Diyos ang tao? Hindi naman yung tao, sinumpa niya eh. Yeah. Hindi naman, yung kasalanan may bungang sumpa. Pero hindi, kumbaga, inherent yun, nakapaloob yun sa kasalanan na may kasamang sumpa yun. Pero hindi naman niya sinumpa ang tao. Kasi nga, niligtas nga niya ang tao di ba? Kaya, dapat maintindihan natin, kahit na yung mga nando sa Egypt nun, nagkakasala yung mga Israelita. Pero kanino ba napunta yung judgment? Di ba doon sa Pharaoh and the Egyptians? Pero niligtas ng Diyos ang Israelites. Kaya nga sinasabi nga natin, kahit na sa, bakit tayo naniniwala sa pre-trib? Kasi nga, God prosecutes judgment over His enemies. Hindi dun sa mga sa Kanya. He will save His own. We have been saved from the wrath of God. Di ba? And then, ito sa atin yung dito na pumapasok ito ano yung nangyayari sa salita na napapakinggan natin. Kasi kung ang Diyos, ang tatanungin mo, ang gusto ng Diyos, isulat niya yung salita niya sa atin. Pero tayo naman, kung di natin binibigyan ang Diyos ng permiso na, sige Lord, yung nga sabi ko, pagka pupunta tayo sa service o makikinig tayo, agad nagdadasal tayo. Sabi natin, Lord, excited ako, ano ba isusulat nyo sa puso? Kaya ang bilis nating nakakalimutan ng salita ng Diyos Hindi natin natatandaan. Bakit? Hindi naman naisulat sa puso Dumaan lang sa tenga, enter here, out here. No? Pumasok lang ganito. Walang na ano, and sabi ko nga, tapusin muna natin to bago tayo mag-ano. And then the finger of God proves God's mercy. No? Ang Diyos, yung mercy niya talagang laganap sa atin And then, He proclaims His kingdom has arrived. Kaya matuwa tayo kapag tayo ay pinaghaharian ng Panginoon. Kung nasa atin ang kaharian niya. Kasi kapag wala sa Kanya ang kaharian natin, sino naghahari sa atin? Kakaaway. Pag wala ang kaharian ng Diyos, nakanino tayo? Di kaharian ni Satanas. Ha? Kaya nga, Colossians 1:13, God has, translated us from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son, the kingdom of light. Kaya ito, napakahalagang maintindihan natin. At sabi ko nga, yung mga ibang relihiyon na napaka-masigasig. Tayo minsan, komportable tayo di ba? Kasi, hindi natin na-realize talaga. Kasi sa kanila, immediate ang consequence. O katulad dun sa mga nasa radical Islam, di ba? Pag hindi mo ginawa ito, tagpas ka agad ang ulo mo. May immediate consequence, tayo wala Yung bang pagka hindi ka nagganito, hindi ka nagganyan, hindi natin inaano kasi sabi natin, ano na tayo, wala. The grace of God. Grace na tayo ng Lord Kaya pabanjing-banjing lang tayo. Hindi natin iniintindi kung anong consequences niyan sa atin, sa mga anak natin, sa mga wala tayo diyan. I was just sabi ko nga pagkayo sa mga bata, nagkakaroon kami ng mga discussions and makikita mo talaga yung influence ng mundo sa mindset ng mga kabataan ngayon. Talagang kahit na lumaki yan sa Christian home, kahit na pinalaki mo sa salita ng Diyos, makikita mo yung mindset nila na apektuhan ng mga nangyayari sa mundo. So, if you're not going to engage them, tulad ng sinabi ng Panginoon,
sa Book of Proverbs nga, di ba? Sabi niya, my son, do not forget my teachings. Yung tatay nagsasabi sa anak niya, my son, do not forget my teachings. Bakit? Kasi yung forgetting God's word means spiritual decline. Kaya nakikita natin yung mga tao yan, wala nang regard masyado. And praise God, kung saan yung mga hindi sila open sa salita ng Diyos, doon nagkakaroon ng revival. Doon nagkakaroon ng salvation, no? Kasi for the first time, naririnig nila ang salita ng Diyos, nalalaman nila ang kaharian ng Diyos, pero tayo dahil alam ko na yan, narinig ko na yan, no? Kaya walang epekto sa atin yun, di ba? Narinig ko na yan. Pagka kilala ko naman si Jesus, alam ko naman ng Diyos di ba? So, hindi natin nakikita, kaya mahalaga na maunawaan natin kung ano yung gustong ipakita ng salita ng Diyos sa atin. And actually, itong the finger of God, this is doctrine. And this is a deep teaching sa mga nag-aaral ng theology. No? Pero kailangan lang natin, sabi ko, Lord, ano ba dapat nating matutunan sa inyong salita? And this is just giving us the opportunity to learn na pag nakita mo ang creation, what will come to you? No? The hand of God, the finger of God, that is very much evident, no, sa mga nangyayari. And then lahat ng ito maunawaan natin na hindi ito nangyari, ang kaharian ng Diyos hindi nasa atin dahil lang we wished for it, pero hindi, ang kamay ng Diyos ang may gawa noon. So lahat ng bagay na gusto ng Diyos na iparanas niya sa atin, ginawa na niya through His hand, no? Kasi sabi ko nga sa Bible, etong 1, 2, and 3, pinakita ng Diyos yung pagiging Diyos niya through His name Elohim. Yeah. Pero pagdating nung nagkaroon siya ng mercy, at ang kanyang kaharian ay maipaunawa niya sa Diyos through the New Covenant, ang pangalan niya naging Yahweh. Kasi hindi lang yung kamay ng Diyos ang gusto niyang ibigay sa atin. Ano pa? Pati yung puso niya. So Elohim, kamay ng Diyos yan. Pero pagdating sa Yahweh, ayun na ang puso ng Diyos. So, kaya ito yung kabuuan ng gustong gawin ng Panginoon para sa kanyang bayan. Amen? So, yes. Meron po ba kayong tanong dito? Ha? Bakit hindi tinanggap ng mga Hudyo si Kristo as a Messiah? As a Savior. Pero dumating sa kanila pero hindi nagpakilala na sa kanila. Gumawa na takot-takot ng milagro. Sabi ni Pedro, Thou art Christ, the Son of the Living God. Sino sumagot? Pastor Bert, sagutin mo. Bakit hindi tinanggap ng Ang in-expect ng mga Hudyo at that time, mga religious Jews, ay yung nasa kagaya ni King David na Savior, warrior. Nalalabanan yung mga Romano, patatalsikin yung mga Roman Empire doon sa at magkakaroon sila ng freedom from the Roman Empire. So kaya hindi nila tinanggap yung Messiah ben Joseph. Ang in-expect nila, Messiah ben David, the son of David. So yun ang main reason. Ayun, ang dahilan. Tapos mga religious Jew, hindi nila matanggap na si Jesus binabiolate yung tradition Law of the elders. Yung kumakain sila, nagtatrabaho sila during the Sabbath. Yeah. Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. So maraming violations si Jesus from the religious tradition. Yeah. Kaya lalong hindi nila tinanggap. Tapos, ang pinakagrabing sa kanila, yung sinahabi ni Jesus, the I and the Father are one.
nahabi lang siya ay Diyos. Yeah. That's blasphemy. Ah, That's Sa kanila. talagang, that's a no-no yeah. to the religious leaders. Hindi pwede yun. Yeah. Yan ang mga reason. Amen. So, maraming So the kadahilanan. blasphemy is committed by the Jew because they are unbelievers. Did they commit blasphemy because they are unbelievers? Oh yeah, because di ba unbeliever, only the unbeliever commit blasphemy, di ba sa Bible? Ah, Kasi sabi ng mga Hudyo, you're blasphemy. nung sinabi niya, I and the Father are one, Oh, yun that nga, was sabi niya, considered di ba sabi? blasphemy. Yeah. Yeah, blasphemy. Because he is putting himself in equal with God, which hindi nila matanggap Blasphemy. yun. So, Of kasi course, sinabi, kasi malalaman natin, sinasabi nga, don't we know you? Di ba? Kilala nila si Joseph bilang kanyang earthly Who are you? father. Who are you? Yung earthly father niya na si Joseph, na carpenter. Kilala namin si Mary, yung nanay mo. Kilala namin yung mga kapatid mo. So, kaya kasi sabi niya, a prophet has no honor in his own hometown. Pero nung sinabi niya na, marami siya sinabi, destroy this temple and I will build it again. Sabi niya, tagal-tagal ginawa itong temple na to. So, kasi inano niya yung talagang inaatake niya yung mga pananampalataya, paniniwala ng mga, lalo na ng mga religious leaders, no? Kasi nung mga panahon na yon, yung mga pangkaraniwang tao, they go by, sabi nga, di ba, you rise and fall with your leader. So sila, nakaano lang sila kung ano yung sinasabi ng mga religious leaders nila. Follower lang sila nun eh. Nakikinig lang sila doon eh. Wala naman silang, wala silang bibig para wala silang sariling Bible. Hindi sila nakakabasa. So, kung ano lang sinasabi. Kaya, yung pananampalataya nila ay, kumbaga, nakasalalay kung ano yung tinuturo sa kanila ng mga religious leaders. Kaya, syempre, kung ito si Kristo dumarating at nagtuturo siya ng salita ng Diyos, galing mismo sa Diyos, yun ang tinutuligsa nila. Kaya hindi sila maniwala. Unang-una sa lahat, yung mga religious leaders hindi naniniwala. So yung mga tao, they just follow after. Hindi rin sila naniniwala. Pero through the works of miracles ng Panginoon, sabi na, saan galing ito? Yeah. Di ba? Kaya doon naman nagkaroon ng mga followers si Jesus Christ na nagpalataya sa Kanya. You know. So, kasi katulad ngayon, marami rin naman nangyayari yan sa ating pang-araw-araw na, halimbawa, yung magulang mo, ganito. Hindi, dito tayo mag-ano, ito pananampalataya natin. Diyan ka na lang, kasi yun lang nakagisnan mo eh. Lahat naman tayo, di ba? Ganon. O ito gusto ng tatay mo, ito gusto ng nanay mo, ng lola mo. Yun ang susundin mo. Hanggat magkaroon ka ng pananampalataya na galing mismo sa iyo. Sa Diyos. Para sa totoong Diyos. Yun. Pero sila, dadating yung time na maniniwala din sila. Kaya lang yung pinapatagal nila, pinapahirapan din nila yung sarili nila in so many ways kasi sabi nga natin doon isa sa mga bagay na pinaliwanag ko last Sunday sabi na kung yung mga Gentiles wala sa kanila yung salita ng Diyos, wala sa kanila yung covenant, but they do the principles of the law, it is as if they have the law. Pero yung mga Hudyo, they have the law but they're not really doing it. So they're acting like they don't have the law. So ganun din sa atin, no? May mga unbelievers na mas maka-Kristiyano kaysa sa atin. Ang behavior. Di ba? Kung titingnan mo yung action nila, pananalita nila, mga gawa nila, even the way they handle money, talagang makikita mo na matuwid pa sila kaysa sa atin. Bakit ganon? We have the law. There's only one reason. Kasi we are not doing the law. And why we are not doing it is because hindi na sa puso eh. Hindi nakakapunta sa puso natin. Nandun lang tayo. Sabi ko nga, the enemy comes to steal and kill. Steal, kill, and destroy. Ang unang gustong nakawin ng dyablo, hindi naman yung health natin, yung wealth natin,
ang unang-unang gustong nakawin ng Diablo, yung salita ng Diyos. Kaya nga, nandun pa lang tayo sa simbahan, ninakaw na ng Diablo lahat ng salita ng Diyos. Hindi ba tayo kasi nakikinig? Lip service lang. Hindi tayo nakikinig, no? Well, hindi natin pinapakinggan, kaya nandun ka nga, physically present, mentally absent, spiritually absent. Pag tinan mo, ano nakuha mo? Kasi yung nakuha mong salita, sa iyo na yon forever and ever. O, hindi na pwedeng nakawin ng Diablo yan. Kaya pag natanggap mo, let's say, yung word on healing, on God's provision, lahat na, pag natanggap mo yan, hindi yan pwedeng nakawin ng kaaway sa iyo. Kahit na nasa bingit ka na ng kamatayan, pwede pa rin i-declare by the stripes of Jesus, I am healed. Pero tinatreat pa nila is the work of the enemy, di ba? Ito nga, yung inano natin, yung kaya ka na nakakapagpalayas, kaya ka nagpapagaling. Ito pa nga isa eh. Kapwa ka ni demonyo. Kaya ka nagpapagaling dahil ko rin mo naglagay ng sakit. Oo. Ikaw din naglagay ng sakit. Ikaw nga, kahit gaano kasalba yung anak mo, gusto mo malagyan ng sakit. Kahit gaano kasalba yung anak mo, ayaw mo lagyan ng sakit. May ambition ka, Pastor. Tapos pag hindi matuloy ang ambition mo, Oo. ano yun, Pastor? Vision? Ambition mo ba? May para profession. Para kagaya ka, Pastor. Oo. Sa maliit pa ako, gusto ko talaga mag-pilot. Oo. Papa na ako, gusto na papa ko nga. Maging piloto ka. Mapiloto ka. Oo. Ngayon, na-down ang business. Yung sa, hindi ka na makatulog pagka-pilot. Oo. Oh, yun. Anong Na-disca- tanong mo doon? Parang nadismay ako. Oo. So, ayaw mo na. Hindi na tuloy. Hindi natuloy. So, anong kinalaman ng Diyos? Sisisihin ba natin ng Diyos dahil hindi ka naging piloto? Anong gusto mong... Anong nasa puso Ano mo? nasa puso mo nun? O, Ano yan, ang Diyos ba ang responsable? Bakit di ka naging... Nasa kanya mo, sabihin Hindi mo. nga tinatanong ko. Sabihin mo kung anong nasa puso mo. Dili ko parang gusto ko talaga maging pilot noon. Gusto ko, pero hindi man natuloy. Kaya akong papag mama nag-down ang... So, anong tanong mo ngayon? Ang tanong ko Is it diyan God's nga, will or... ano ba yan? Kung ba yan, Pastor, may... Parang stop. Oh. Sino nag-stop? It's not God's will. I don't know kung stop pigad ba o ano. Oh, sino gusto sumagot? Alam ko, alam niyo na ang mga sagot dyan. May Hindi, paraan. may paraan. Gusto Ha? ka. there's Laging a may way. paraan. Oo. Pag alam mong hindi gusto kaya ng mo. magulang mo, Pero, then you have to do something. pero nag-iswila ka, Pastora. Discouraged dito na, Pastora. I'm very discouraged. Maraming gusto na ko, Pastora. Criminology, LA, Lahat hindi nangyari. wala nangyari. Sino may... Ikaw ang may kasalanan noon. Hindi ang Diyos. Hindi, wala ko mag-Diyos. Bakit nangyari? Ikaw, Nangyari yan ba? that's not Okay. a question. Ikaw ang gumagawa ng May sarili difference, mong ano. Tatlo may makaibigan, Pastora. Oh. Best friend yun. Oh. Mo na yung ambition din ako. Oo. Mag-pilot din yung tatlo. Oo. Ang duha, nakapilot yun. Ako rin wala. Oo. Paano rin sa istorya mo? Meron ka rin ano eh. Tatlo rin kami magkakaibigan eh. Nagkasundo kami, Tatlo lahat kami. kami magiging doktor. Oo. Lahat kami. Oh. Adi, sa guidance counselor, may guidance, private school, no, may guidance counselor ka pa. God's will, ah. Di-discourage ako sa sa pagiging doktor kasi daw, kasi sabi, ano ba mga takot mo? Ano, sabi ko, takot ako sa dugo ng mga tao. Hindi nga ako kumakain ng dinuguan eh. Kaya hindi ako kumakain ng dinuguan dahil ayoko ng dugo. Sabi niya, takot ka pala sa dugo eh. Hindi ka pwede maging doktor. Hemophobia. Sabi, hindi ka pwede maging doktor. Yeah, hemophobia. Sabi ko, ano pa susunod mong pangarap? Dr. Martin. Sabi ko, kasi gusto ko makapunta sabi ko, maglolo na lang ako. Total, father ko. Ano Sa- mag-ano? Law. Sa law naman. Lawyer. Sabi Ano naman yan? niya, alam mo ba martial law ngayon? Wala nga tanong naman, ba't ka maglolo? Martial law ngayon, di mo alam kung hanggang kailan matatanggal yung martial law. Sabi niya, ano pa kasunod mo? Sabi ng lola ko, alam mo itong mga accountant, kasi may business sila, may tindahan. Ito mga accountant, pirma lang ng pirma, pera agad. Yung accountant, pupunta lang doon sa tindahan, pirma, tapos bayad ka agad.
Sabi ko, maganda yung sinabi ng lola ko. Yung mga accountant, pirma lang ng pirma, pera gan. Sige, accountant. So, ibig sabihin, nasa sa'yo yun, Brother Manny. Nasa tao. No, kung hindi nangyari yon, dahil maraming paraan, pwede yung ma-delay yung pangarap natin. Pero pag pinagsikapan natin, mangyayari din yun. Amen. Yes. Makukuha No. mo. Ngayon, ang Diyos, tutulungan ka niya Yeah. para mangyari yon. Pero sabi na, ay, pangit ang ekonomiya ngayon, wala mag-aral. Then, yun ang tinanggap natin na katotohanan sa buhay natin. Dumepende ka kasi sa nanay at tatay mo na wala na silang kita. So, you should do something. Yun ang From mga para sa yourself. mga tao na, Hindi yun, ka depende sa kahit kanino. Oo. Sa kay Lord. pwede ka nag-working student, pwede ka nag-ganito, pwede ka nag-apprentice, pwede ka nag-ano. Kaya gusto ko talaga maging piloto. Doon ako magtrabaho sa airport. Doon ako magtrabaho sa baka magkaroon ako ng opportunity, may magpaaral sa akin, whatever. Pero syempre, looking back, kaya marami tayong regrets dun sa mga missed opportunities natin. Pero ang Diyos, isipin natin, parate ang gusto niya ay mabuti para sa atin. Amen. So kung yung ngayon baka naman talaga hindi ka para maging piloto. Correct. Pwede rin yun dahil gusto mo maging piloto pero hindi ka naman talaga. Pero hindi pag nasa isip mo, nung naghahatid kami nun sa airport, bata pa ako. Di ba nakakakita ka ng mga stewardess? Ano? Oo. Sabi ko, magiging ganyan ako. Stewards. Oo. Stewardess. No, stewardess. Stewardess. Yes, Totoo yun. Pag inano mo, kinay mo, yung nga, kasi nga yung salita natin is Powerful. powerful, alive yan. Kiniklaim mo yun kung pilot talaga ako. Yeah. Hindi pa rin. Hindi pero totoo yun. Yung what your mind can conceive, you can achieve. Grade 6 ako nung binigyan ako ng father ko ng instant camera. Oh. Instant camera. So nahilig ako sa photography. Parati yung sinasabi, magtatrabaho ko dito saan na ko yung photography, ganyan-ganyan. And nangyari nga, talagang doon ako pumunta, doon ako dinala ng Panginoon. So, meaning to say, God is able by His grace na matupad mo yung pangarap mo. Pero, ito nga, nung doktor na, I was 32 years old nung namatay ang aking 2.5 months old na pamangkin. So, galit na galit yung kalooban ko dahil itong pamangkin ko na lusog-lusog, ang taba-taba, bigla na lang may nadapuan ng bakterya na sabi sa akin ng doktor, kahit dali mo sa Amerika pamangkin mo dahil sa tumamang bakterya dyan, hindi. Pero galit na galit ako, sabi ko. Oo, sabi ko, walang hindi makatarungan yung gano'n. Sabi ko, at 32 years old, sabi ko gano'n, magdodoktor ako. Sabi ko sa sarili ko, magdodoktor ako at 32 years old. So, nag-inquire na ako sa Pilipinas. At that time, ewan ko kung ano ngayon, 33 ang limit para mag-aral ka pa uli ng doktor. 33 years old, ewan ko kung alam niyo yun ba. Pero nag-research ako noon, time na yun. Pero nung time na parang gigil ako na gusto kong gawin yon dahil out of, anger sa mga doktor na feeling ko hindi nila ginawa yung tama para sa pamangkin ko nun. Sa pamangkin ko nung time na yun. Pero pastor na kasi ako nun. Sabi ko, Lord, gusto kong mag-doktor kasi parang hindi makatarungan yung mga ginagawa ng mga doktor. Sabi sa akin ng Panginoon, doktor ka rin naman eh. Sabi niya, doktor ka, hindi nga lang sa physical, spiritual. Sabi niya ganyan. Kaya yung pangarap mo maging doktor, tinupad ko para sa'yo. Sabi niya ganyan, dahil doon sa calling niya. Oo. At kahit na nga nung COVID, yung mga frontliners, yung mga nasa medical profession, pero yung mga pastor, frontliner. Kasi even during COVID, we were ministering to people. Kasagsagan nga ng COVID, may kinasal pa kami. Ano? May kinasal kami sa COVID kasi nung time na yon kailangan nilang makasal doon sa time na yun doon sa fiancé visa nila. So, alam niyo kung sino kinasal namin? Nurse. Nurse din. So, kung meron siyang virus, dala-dala, nandun din yun. But I'm saying, kaya ang Panginoon, He is able to, satisfy
us, kung ano man ang desire natin by His grace. Kaya, kung hindi ka naging piloto, o nag-Uber driver ka, o Piloto ka pa rin. Sa mga matatanda sa ano, sa mga senior citizen. Nag-driver ako. hindi ka naman Piloto ka pa rin sa mga seniors. hindi ka pa nagmaneho ng aeroplano. Nagmaneho ka naman ako. Ako, ano, piloto. Hindi nga lang lumilipad. Hindi nga nga lumilipad, pero dito, nag-Uber ka. Salamat sa Panginoon, di ba? Kahit paano. Glory to God. Kaya ang Diyos ay matalino sa lahat. Hindi pala sa taas, sa baba pala. Sa baba, hindi sa taas. Lahat ng tao, gusto ka nung nag-Uber ka. Mabuti hindi ka naging konduktor. Doktor ang pangarap mo. In fairness, yung dalawang close friends ko, dalawang magka-close friends, parehong naging doktor. Oh, parehas pala kayo. Dalawa, kami, piloto yun sila. Eh, nun nga, Oh, pero ano, patay na. nun Ako nga, sana namatay. Hindi ka buhay pa. Namatay na ka. Buhay pa. Diba? nun nga, Salamat ka sa Panginoon, buhay ka pa. Yeah. hindi yung dalawa kong kaibigan naging doktora, no? One time, nag-abay ako sa kasal ng pinsan ko. Ako yung maid of honor niya sa kasal niya doon sa Pangasinan. Hindi nandun ako, syempre, at bagagay pa, pagka nakatayo ka doon, nandun ako sa harapan, nung time na, ikaw mag-assist doon sa bride, di ba, as maid of honor. Then, nung umupo na ako, nakaupo akong gano'n, patapos na yung seremonya, biglang may tumapik sa akin. Hoy, bruha! Sabi sa akin. Hoy, bruha! Sabi sa akin, nagulat ako. Yung isa sa best friend, tatlong best friends ko, doon siya parang nagrurural o nagpa-public parang service rural niya. service. Rural service. Doon mismo sa Pangasinan. Doon pa kami nagkita. Ito isa naging doktora, isa naging OB-GYN, Doktora pa rin. Doktora pa rin, dahil pareho sila pareho silang mga ito isa naging surgeon, isa naman nasa OB. Pareho sila naging doktora. Ako, Doktora. sabi ko, doktora din ako alam niyo. Hindi, ngayon, para nagiging albularyo na ako. Puro natural eh. Puro natural. Pag-inom ng mga... Ngayon, hindi ka na. Ano? Doctor of Divinity. Ayun, kaya nga. Yung sabihin ngayon, sabi, nagiging albular kasi lagi na lang, uminom kayo nitong dahon ng sabi ko, Pagpakulo ka ng mga pakaluwa na praise the Lord. Ginger. Kaya, God, Ay, salamat. Okay. Pilot pala ako. Hindi ba ini-invento na ngayon, nalilipad ang ano? mga tao. Hindi. Mari Mario, pilot ako ha? Ay, mga kotse. Oh, Di ba? Antayin mo dumating yan, brother. Flying car. brother, pakinggan mo yung Ano? sinasabi ni Sister Rita. Hindi ba Kotse, ini-invento na lilipad ngayon na. mga kotse? Lilipad. Oo. Ganting yun. Kaya Ganting nga. yun. Alala. Dapat ma-maintain mong malusog ka para maabutan mo yun. Lumilipad na kotse. Malakas ka pa. Malakas pa ka kay... Parang ka na. Sabi ko, pali-pali ka na. Magkakatotoo pa rin yan. Kaya, Pero ito naman ay kwento ko sa inyo. Ano? Kasi yung matandang kapatid ko, nagdoktor siya. Mahusay siya, marunong eh. Ako ang mahina eh, bata ako eh. At saka mahina ako sa eskwela. Ito, laging magaganda yung score niya. Ako laging pass. Parang pass, 75 parang ano kayo, lang. anong tawag doon? Pasang-awa. Laging 75 lang. Kaya ang section ko, section 6 nung elementary. Kasi Wala kayo sa section 1. Section 1, yun ang Yun ang mahusay. mahusay. 6 sa huli na yun. Huli na. Kaya sabi ko, I'm the opposite of my brother. Siya marunong, ako mahina. Ngayon naman, di nakatapos siya. E di dumadating naman ako kasi magkahiwalay kami. Di tapos na yung mga iba, ako na huli. Uy, ba't magdudoktor ka pa rin? Sabi niya sa akin.
huwag ka na mag-doktor. Doktor na kapatid mo eh. Mag-engineer ka na kasi yun ang pangarap ko sa'yo. Mag-engineer ka. Kasi, alam niyo, magastos to. Pero sabi, ba't magdudoktor ka pa? Ilang doktor na isa kapatid mo. Eh sabi niya, kasi sa atin walang advisor ng mga after high school, di ba? Yung tawag ka, di ba? So pumunta ako sa teacher ko. Doon ako humingi ng opinion. Kasi sabi ng tatay ko, gusto ko mag-engineer. Ayoko ng engineer. Gusto ko sundan yung kapatid ko. Pumunta ako sa teacher ko nung high school. Kinausap ako, parang ano tawag doon? Counselor. Counselor. Oo. Counselor. Wala namang counselor sa atin eh. Pag ginagawa ka sa high school, bahala ka na eh, di ba? Pero dito may counselor eh, di ba? So wala akong counselor. Ang inisip ko, punta ako sa teacher ko kasi mas nakakilala niya ako, di ba? Estudyante niya ako, sabi ko, binigay ko lahat ng ano ko sa kanya. Sabi niya, I think you should go to medicine too. Sabi niya sa akin. Dahil kasi magaling ka sa health. Okay? Magaling ka sa biology. Eh, sa mathematics mo, ang grade mo laging mahihina. Eh, ba't ka pupunta sa mathematics? Mahina ka sa engineering. You know what I mean? Sabi ko, ayun nga may problema ko kasi ang gusto ng tatay ko, mag-engineer ako. Ayaw ko mag-engineer. Ayaw gusto sundin yung kapatid ko. Eh, sabi niya, kaya mo ba yan? Ako, nalintikan. Eh, sabi ko sa tatay ko, hindi ko pa ako nasusubukan. How will I know? So, nung bumalik ko sa kanya, ito na yung prospectus ko. Ba't ito ang pinili mo? Eh, yan ang pinakamahal eh. Pero ano ko lang sa kanya yung it's a joke. Kasi alam ko mahal. Eh? Yeah. Pero humingi ako ng advice sa teacher ko na yun ang kunin ko dahil yun ang mas ano ko eh. So anyway, The naging... one I like is like garden or something like that. Like, hindi yung with material, you know what I mean? Yeah, so- Engineer, ganito, ganon. I Yeah. want something that live and die. So, Yeah, naging- in-advise sa akin ng teacher ko, yeah, I think you should go to medicine. Yeah. So, unang-una, may advantage ako kasi may libro na ako, correct? Hindi na ako bibili ng libro. All I have to do is get that book and go ahead, magbayad ka na lang ng tuition fee ko. Amen. Eh sabi niya, kaya mo ba yan? Hindi ko pa ako nasusubukan eh. Then let us try. Pumasa naman ako sa entrance test. Pumasa ako sa and so forth. So di natapos ko nung banda muli. Di, nung natapos na ako, nakuha ko na lisensya ko sa civil service. Pinakita ko sa tatay ko, see, tapos na ako. Praise the Lord. Pero hindi, ang sabi ng tatay ko, Ay, kaya nalaan ko, the father knows best. Sabi niya sa akin, kung hindi kita challenge, hindi ka siguro nakatapos. See? Kilala niya ang personality ko. Ang personality ko, mismo nung na-born again ako, inupos ako nila Archie, nila Niconanans. The more I retract, kasi po, gusto nila, pabaptize ka na kaagad. Eh, hindi ko pa alam masyadong Pentecostal, see? Kapolik ko ako eh. See? How will I papakot akong papabaptize ka? So I waited 3 years. Eh, bago ko na-baptize, 3 years. Okay. Pagpapatuloy natin yan, Okay. mag-closing prayer mo muna tayo. So, ang ibig ko na sabihin, the Father knows best who are you. Yes. Sige po, magpanalangin na po tayo. Aming Ama o Diyos, maraming po salamat Amen. sa itinuro mo sa amin ngayon sa pamagitan ng Salamat iyong po. salita na ang inyong kamay ay narito. Amen. Panginoon, ay pinapakita sa amin ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagmamahal, ang inyong pagpapala, ang inyong biyaya at habag sa Opo. aming lahat. Kaya salamat po, Panginoon, na ma-realize namin, Panginoon, na ang kapangyarihan niyo ay nariyan. Hindi niyo kami pababayaan. Salamat. Lord, sa oras na ito, nilalapit sa inyo, mga may sakit, Panginoon, na magkaroon ng Amen. kagalingan. Amen. Amen. Hallelujah, Lord, especially po para kay Jay, na magkaroon ng kagalingan sa kanyang karamdaman ngayon. Lord, we speak healing to her body in Jesus' name, Lord. At lahat po ng mga nakikinig ngayon na may sakit ay maranasan nila ang inyong kagalingan na ipinagkaloob din ninyo sa pamagitan ni Kristo. Salamat po, Panginoon, na gusto ninyo na ang bawat isa ay maligtas. Gusto niyo ang bawat isa ay magkaroon ng relasyon sa inyo.
Gusto niyo ang bawat isa ay maranasan, Panginoon, ang inyong pagpapala ng buhay na walang hanggan. Panginoon, na maaari lamang namin makamit sa pamamagitan ng pananampalataya sa inyo, Panginoon Jesus, sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo na walang ibang tagapagligtas kundi kayo lamang, hindi Opo, relihiyon, Panginoon. Salamat hindi po. tao, hindi katuruan ng tao, kundi kayo lamang, Panginoon Jesus, ang siyang aming Panginoon na Salamat po. tagapagligtas. Kaya sa lahat ng mga nagnanais na magkaroon ng totoong relasyon sa Diyos, ay buksan ang inyong puso at sabihin, Lord Jesus, nananampalataya ako sa inyo, ikaw lamang, kayo lamang ang aking Panginoon na tagapagligtas at wala nang iba. Opo, At Panginoon. salamat sa banal na Espiritu na ibinibigay mo sa amin na siyang tanda ng aming buhay na walang hanggan. Opo, Panginoon. Marami pong salamat o Diyos sa presensya ng bawat isa at sa Opo, mga Panginoon. nakikinig, Salamat po. Panginoon, na ang pagpapala ninyo ay patuloy na dumaloy sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manalangin din natin yung mga ano sa Pilipinas. Ha? Mga Salantanan. mga sanasalanta, mga kalamidad na hinaharap nila. Ano? Panalangin, may Sa bagyo, Cebu, may Bumulong mga